Do you want a child with me? Umuukil-kil ang tanong na iyon ni James sa kanyang isipan. Simula nang manggaling siya sa opisina nito, pinahatid siya ng company driver sa bahay, ay pasalit-salit na iyon sa kanyang utak. Napalingon siya rito. Himbing na ito sa pagtulog. Medyo nakaawang pa ang mapupula nitong mga labi. Tinitigan lang niya ito. Kahit kailan hindi siya magsasawang suyurin ng tingin ang mukha nito. Zano, kung magkaanak tayo, magiging kamukha mo. Pumangon siya, isinuot ang robo sa hubad na katawan. Inayos niya muna ang pagkakatakip ng kumot sa katawan ni James, at hininaan ang aircon. Sobrang lamig na sa balat ang manabang temperatura. Pinulot niya ang cellphone kapag kwan at nagtungo sa balcony. Pinuksan niya iyon at ikinonekta sa wifi. Pinindot niya ang Facebook icon at tinipa ang pangalan ni Stella sa search box. May iilang Stella Ignacio na lumabas, ngunit natagpuan niya kaagad ang account na mismong mukha ng abogada ang display photo. Pero bago iyon mabuksan ay kaagad niyang kinancel. Ano ba ang inaasahan niyang makita? Inalipan ka na naman ng insecurities, Patrice. Stella is beautiful. Hindi malayong magustuhan ito ni James. Nakatingala siya sa maitim na langit, habang nakatutok doon, ay tila may kung anong bagay na umalipan sa kanya. Naglakad siyang pabalik sa loob at diretsyong tinungo ang banyo. Apat pa sarado ang pintuan yon. Tinungo niya ang cabinet, at kinuha niya ang garapon ng pills. Walang pagdadalawang isip na itinapon ang laman sa kubeta at nag-flush. Habang dahan-daang nawawala isa-isa ang mga maliliit na tableta, ay nangingilid naman ang mga luha niya. Kinakabahan siya. Natatakot ang puso niya. Sorry, James. She was taking a risk for she badly needed a child. Baka sa paraang iyon, James will keep her. Nawala na ang lahat ng tableta. Natigil ang pagre-revolusyon ng kubeta. Yet, it seemed like all her energy was flushed down the drain. Nahahapong napaupo siya sa sahig ng banyo. Ramdam niya sa puwitan at likuran ang lamig ng tiles. Pero, pinangangiliran siya ng pawis sa kabila ng lamig. What if he'd hate me for what I did? Wala sa usapan ang anak, at mas lalong wala sa kasunduan ang mahalin siya nito. Hopeless romantic nga talaga siguro siya. Hinangad niyang mabaligtad ang nararamdaman nito sa kanya, kahit alam naman niyang katawan niya lang ang habol nito, hindi dahil sa siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. It was because she's with him. Hence, she felt needed. Lihim niyang pinakiramdaman si James sa sumunod na mga araw. Nangangamba siya na baka mapansin nito, ang wala nang lamang bote ng gamot na nasa medicine kit pa rin. Baka mas lalo itong magtaka kung pati iyon ay itinapon niya rin. Wala siyang makitang anumang hint na alam nito ang ginawa niya. Normal pa rin ang lahat. Ang lalim ng iniisip mo. Kanina pa pala siya natatapos sa paglalagay ng baon nito sa canister. Umaapaw na nga iyon. Kaagad niya yung tinakpan at isinilid sa eco bag. Problem. Masama ba ang pakiramdam mo? Yapos na siya nito mula sa likuran. Iling lang ang naging sagot niya. Ang layo kasi ng tingin. Naiisip ko lang ang mga kasamahan ko. Sina Lynette. The most valid reason na naiisip niya. Nang hindi na ito mang-aarok o magtatanong pa. Gusto mo silang puntahan? Hindi naman. Pwede ko naman silang e-text anytime. Pinihit siya nitong paharap. Come on, magbihis ka. Idadaan kita sa kanila sa ospital. Huwag na. I insist. Nabuburo ka na rito sa bahay. Ito na ang kusang nagtanggal ng maong apron niya, at isinampay iyon sa granite countertop. Pagkatapos ay kinuha nito ang credit card sa wallet, at iniabot sa kanya. You go shopping with your friends. Kung sana hindi ako busy ngayon, nasamahan na sana kita. How thoughtful. Pero ibinalik niya iyon sa asawa. Malaki pa ang sobra sa budget natin dito sa bahay. Nasa ATM pa nga. Anyway, thank you at naisip mo akong samahan. Okay lang ako, really. Isa pa, hindi mo dapat pinababayaan ang trabaho mo nang dahil sa akin. Para mapanatag ito ay oo siya. Mabilis siyang nagbihis. Habang biyahe ay tahimik lang siya. Sa isa sa mga paghinto nila ay natapat sila sa billboard ng isang ad ng diaper. Cute na bata kasama ang nanay nito. Marahil ay nagkataon ding doon nakatuon ang pansin ni James. He's cute, tukoy ni James sa bata. Hindi niya inayunan o sinalungat ang sinabi nito.
Anong punto na mag-uusap sila tungkol sa pagpapamilya, kung ayaw naman ito in the first place? Anong oras ka uuwi mamaya? Mas mainam na iba ang magiging topic nila. Sumisikip din kasi ang dibdib niya. The conversation shifted, hanggang sa narating nila ang ospital. Pili nito na magpasundo siya kay Mang Carding. Maikling sandali lang naman talaga ang inilagi niya sa ospital. Bukod sa abala si Lynette, absent din ang ibang malalapit na kaibigan. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na mall na mararoonan. Maglilibot-libot lang muna siya. Mamimili ng iilang mga gamit na kulang sa kusina, at para na rin sa ospital. Umuwi rin siya pagkatapos. Nagtaksi na lang siya pauwi, at hindi na inabala si Mang Carding. Papasok pa lang siya sa tarangkahan, nang matano ang Mercedes-Benz na nakaparada sa garahe. Sinong panauhin namin? Nag-abot siya ng bayad sa tsuper, at binitbit ang sisidlan ng mga pinamili. Kabado siyang pumanhik sa pedestrian gate. Nasa bungad pa lang siya ng pintuan nang salubungin siya ni Mang Carding. Nandyan si Madam Indira. Kahit si Mang Carding man, ay kakikitaan ng kaba. Kinuha nito ang mga dala niya. Indira Villamor in the house. This wasn't a friendly visit. Ewan niya kung nahalata ni Mang Carding. Pero pakiwori niya ay tumakas ang kulay sa kanyang mukha. An unannounced visit from her mother-in-law is more than a surprise. Hindi pa man intimidated na siya. Likod pa lang nito ang nakikita niya, ngunit nangangatog na ang tuhod niya. Nakatayo ito paharap sa glass wall na naghihiwalay sa lanay at sala. Nakaekis sa harapan ng dibdib ang dalawang braso. She was hesitant to call her attention. Hihintayin na lang marahil niya na mapansin nito, ang presensya niya. Bago pa man siya nito lingunin, ay maagap niyang inayos ang buhok na basta na lang niya itinali, gamit ang itim na rubber band. She mentally examined herself. At least, hindi siya magmumukhang basahan sa harapan nito. Masyado siyang abala sa sariling ayos, nang siya namang paglingon ni Senora Indira. She was caught by surprise nang nakaangat pa sa ulo ang mga braso. Natuod siya sa kinatatayuan, umawang ang mga labi ng ilang segundo, bago naapuhap ang sariling tinig. Magandang araw ho, Senora, sabay baba niya ng mga kamay. Ibinaba ng ginang ang mga bisig. Naupo sa pang-isahang sofa, at pinag-ekis ang mahahabang mga binti. Upo pa lang ay aristokrata na. She looked so classy in her expensive dress and fine diamonds. Walang sino man ang hindi may intimidate rito dahil ngayon, ay tila kinuyumos ang kaloob-looban niyang sikmura, habang nakatayo sa harap nito. Would you like some tea or coffee perhaps, Senora? This time ay nagawa niyang gawing steady ang boses. Coffee. Black with little sugar. Please. Mas mabuti sana kung tumanggi na lang at umalis, panatag na sana ang kalooban niya ngayon. Pero nanay ito ng asawa niya, abnormal man ang pagsasama nila, biyenan pa rin niya ito. Pumanhik siya ng kusina. Ang kaba sa dibdib, ay doon niya pinaghupa. Sunod-sunod na buga ng hangin ang kanyang ginawa. Coffee. Coffee. Parang timang na kinakausap na niya ang sarili, kumalampag ang coral cup na kinuha niya mula sa drawer. Pati pinaglalagyan ng mga kutsarita at saucer ay tila namali niya. You can never be like this in front of Indira Patrice. Kakainin ka niya ng buo. Hinamag niya ang sarili. Pinilit paghupi ng tensyon habang nagtitimpla ng inumin. Thankfully, hindi siya nanginig habang inilapag ang kape sa mesita. Nakatungo man, ramdam niya ang malamig na mga titig nito. Sinigurado niyang tama ang anggulong kinalalagyan ng tasa at kutsarita sa saucer. 45 degrees ang anggulo ng kutsarita, at kailangang walang kahit anong mantsa ang tasa. Ang kape ay 2/3 lang ang ratio sa sisidlan, at ang table napkin ay maayos niyang tinupi ng fleur de lis, at inilagay sa kaliwang bahagi ng saucer. Sinasalo niya ang table etiquette na natutunan sa high school at kay Tita Beatrice. When everything was set, she sat opposite her. Huwag kang mag-slouch, Patrice. Just sit properly. Aalis din ang biyenan mo. Seeing Indira get out of the door was her sole motivation. James, sana nandito ka, lihim niyang nahiling. Lumipas ang ilang sandaling katahimikan. Ang ingay na namamayani lang, ay ang ritmikong pag-ikot ng kutsarita sa tasa nito, inilapag nito ang teaspoon sa saucer, at ininom ang mainit na inumin. It was like watching Queen Elizabeth sipping her precious civet coffee.
Paano kung mapaso ang gilagid nito? Matapos ang 2 beses na pagsimsim, ay inilapag nito ang tasa, inilagay sa kandungan ang magkapatong na mga palad at tuwid siyang tinitigan. I can see that you enjoy playing the role of Mrs. Villamor. Kalmado ito habang hindi inihihiwalay ang malamig na mga titig sa kanya. Your face is all over the papers. How did you feel about it? Paano ba siya tutugon? Why did you marry my son? She was taken aback by that direct question. Ano ba ang isasagot niya? Sasabihin ba niyang mahal niya ang anak nito? Siguradong hindi ito maniniwala. Pinamamahayan ng akusasyon ang mga mata ni Indira. I know you married for the wrong reason. Nanatili siyang walang kibo. Inaapuhap niya ang tamang sagot na maaring ibato rito. Do you think it's a wise decision? Ni hindi nito mabanggit ang pangalan niya. I think, as of the moment. Panipi. Tumaas ang isang gilid ng bibig nito. She doesn't believe her for sure. May inarok ang ginang, at may hinala na siya. Until when will you stay with him? Hanggang kailangan niya ako. Magkano ba ang kailangan mo? Para iwanan ang anak ko. Umawang pa rin ang bibig niya sa tanong na iyon, kahit inaasahan na niya. Napipipi ka na ba, Patrice Del Mundo? Pinigyang diin pa nito ang maiden name niya. Na para bang hindi ito naniniwalang isa na siyang Villamor. O nais nitong isampal sa mukha niya, na hindi siya nababagay makabitan ng apelyidong iyon. Hindi ko po kailangan ng pera ng pamilya ninyo, buong galang pa rin niyang sinagot ang babae, sa kabila ng dahan-daang pag-alsa ng yamot sa dibdib niya. There was a wry smile on her face. I wasn't born yesterday. Kung gusto ninyo talagang magpanggap na mag-asawa, you could have simply pretended to have lived together. Pero mas pinili mong magpakasal talaga. Maybe you thought, makakakuha ka ng malaking pera matapos ang annulment. Well, I'm sorry to tell you, dear, but I will do everything in my power, to prevent you from getting even a single cent from us. The likes of you, amoy pa lang ay kilala ko na. Ang sakit ng mga salita ng babae, pero kahit paano ay nakayanan niyang tanggapin. Kailangan niyang kayanin para sa asawa niya. Hindi siya basta na lang mawawala ng bait, lisipin niya na lang na matatapos din ito. Wala ho akong interes sa pera ninyo. Then, what is it? Pangkama. Mahal ko ho ang anak ninyo. Ang damdaming hindi niya kayang sabihin kay James, ay kakatwang nasasabi niya ngayon kay Indira. Kusang dumulas sa bibig niya. Hindi niya napigilan. Kay daling sabihin kay Seniora Indira. Really? Didn't you cry because of heartbreak? Because your boyfriend chose another woman. She leaned back her chair and studied her even more carefully. Ganoon ba kadaling mabaling ang sinasabi mong pagmamahal? Ano man ang sabihin niya ay hindi nito paniwalaan. Mahal na mahal ko po si James. More than my life. Moments have passed. Parang punyal na bumabaon ang mga titig nito sa kanya. We'll see to that. May kinuha ito mula sa envelope, na ngayon niya lang napansin na nakasuksok pala sa gilid ng inuupuan nito. This must show your good intention. Dokumento at ballpen ang inilapag nito sa mesita, katabi ng lumalamig ng kape. Pinasa niya iyon. Hindi malinaw ang lahat ng letra, ngunit iisa ang laman. Kasulatan na nagsasaad na hindi siya maghahabol sa anumang kayamanan ng mga Villamor, kahit na maghiwalay sila ni James. Legal ba iyon? Ewan niya. Ang alam niya lang ay nais niyang patunayang malinis ang intensyon niya. Kalmado man ang mukha, ngunit niyayanig ng hinanakit at hinampo ang puso niya. Pinirmahan niya iyon. I hope that will make you believe that my intentions are clean, Seniora. We'll see. But as of the moment, I hope you stay true to your words. Paano ba napapanatiling kalmante ang babae, habang kinukuyumos ng matinding kirot ang puso niya? Habang iniinsulto siya. Nang mawala ang ginang, saka palang bumuhos ang lahat ng luha niya. Ang liit-liit ng pakiramdam niya. Bakit ba sinusukat ng iba ang estado niya sa buhay? Kaya nga ayaw niyang magmahal ng mayaman, kaya si Terence ang pinili niyang maging kasintahan. Pero ang suwail niyang puso, si James pa talaga ang pinipiling itibok. Nasa ganoon siyang posisyon nang tumunog ang cellphone niya. James. Nakagat niya ang pang-ibabang labi, para supilan ang paghikbi. Gusto niyang magsumbong sa asawa, pero ayaw niyang magkasira ang mag-ina.
Alam niya kung gaano kamahal ni James ang nanay nito. Hey, what's wrong? Bumadya kaagad ang pag-aalala sa boses ni James. Anong oras ka ba uuwi? Sinadya niyang gawing masaya ang boses, sa kabila ng panunubog ng mga mata. Katatapos lang namin. Uuwi na ako kaagad. His presence was all she needed. Kapag nasasaktan siya, si James lang ang gusto niyang makita. Hihintayin kita. Buong tiyaga niya itong hinintay sa porch. As always, she flashed her sweetest smile as she hugged and kissed him. Nagwentuhan silang mag-asawa, puro masasaya ang pinag-uusapan. Na parang walang bagyong Indira na nagdaan. Kinagabihan, she gave herself to him. Buong init at pagmamahal hanggang sa nakatulog itong yakap siya ng mahigpit. Mahal kita James. Hanggang hindi mo sinasabi na umalis ako, mananatili ako sa tabi mo, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa nahihimbing na asawa. Kakayanin ko lahat para sa'yo. Ipaglalaban kita sa paraang alam ko. Sir, the Myanmar delegate will arrive few minutes from now. Tinapos ni James ang pakikipag-usap sa video call, isa sa safety engineers sa minahan sa Karaskal. Every now and then ay ina-update niya ang operation sa site, simula nang magkaroon ng kaunting aberya ang minahan sa Palawan. Hinarap niya si Polly. Bring everything that we need. Kagagaling lang nila kanina sa isa pang meeting, at heto na naman ang isa pang kakaharaping responsibilidad. Emisaryo ng isang Burmese mining company, potential partner nila sa gagawing mining venture sa bansang Myanmar. Ang kakausapin sa ngayon. Kung tutuusin ay pwede namang isa sa mga executives niya ang ipapadala. Kaya lang nais niyang mas makasiguro. Brainchild niya ang joint venture na ito. Siya ang nagudyok sa ama na pasukin, ang kailan lang nagbukas na ekonomiya ng Myanmar sa free market. Napagkasunduan nila ng possible partner na bisitahin ang kanya-kanyang minahan. Sa susunod na buwan, ay siya naman ang lilipad patungong Myanmar. Ang finalization ng negosasyon ay pagdidesisyonan, kapag napuntahan na ng kapwa-kumpanya ang kanya-kanyang minahan. Where the glory is, there should his company be. Boss, we almost forgot. Binitbit ni Polly ang baon niya. Restaurant ang pupuntahan natin. But who knows, hanapin mo ang lasa ni Mrs. His face might be impassive, but he is smiling inside. Luto ni Patrice lang talaga ang laging kinakain niya. Ang araw-araw na pinapabaon nito sa kanya. Minsan pa nga ay nagpakuha pa siya ng pagkain sa bahay sa gitna ng masaganang lunch, na pinagsaluhan nila ng mga tauhan sa conference room. Nasa airport na ba si Mr. Caruso, Polly? Ang Vice President for Operations ng kumpanya ang naatasang sumando sa panauhin. Kadarating lang din kasi niya galing sa isa pang meeting. Yes boss. Any minute ay nasa Sheraton na rin ang mga yon. Mauuna na lang sila ni Polly patungo sa Sheraton Hotel. Kung saan niya napiling ganapin ang business meeting. He should be there on time. May naka-reserve ng VIP room para sa kanila. Ayaw niyang sa mismong long magaganap ang lunch dahil may posibilidad na magiging working lunch iyon. At Sheraton Hotel ang napili niya, dahil kahit papaano ay makikita ng magiging kausap papasok sa hotel ang Manila Bay. It's an authentic way of introducing the country to a visitor. Iginiya sila ng staff patungo sa silid nila. Pumwesto si Polly sa mesang malapit sa kinauupuan niya, at inihanda ang lahat ng kakailanganing files sa computer. May naka-set up ng projector para sa presentation mamaya. Habang nabakante ang sarili, ay lumilipad ang utak niya pabalik sa bahay, pabalik kay Patrice. Di niya naiwasang mapangiti nang sumagi ito sa isipan. I wonder what she is doing right now. Ano na naman kaya ang pinagpapaguran ng asawa niya? Kung hindi man halaman, malamang nasa kusina ito. Nasa isang magarang hotel sila. Pero tila naglalaway siya habang iniisip ang luto nito at nang nagluluto mismo. Loko, kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Nitong mga nakaraang araw, ay may napapansin siya ritong kakaiba. Nagiging tahimik ito, nahuhuli niyang malayo ang mga titig. Kapag tinatanong niya kung may nararamdamang kakaiba, ngiti lang ang sinusukli sa kanya. Kinakabahan siya kapag sobrang tahimik ni Patrice, gayong nagiging at home naman na ito sa kanya. Hindi na nga nagrereklamo, kapag basta na lang niya niyayakap at hinahalikan, at mas open na ang conversation nila. Bored na ba siya sa bahay?
Nauumay na ba siya sa akin? Lagi niyang tanong sa sarili, ngunit hindi niya naman magawang tahasang sabihin rito. Deep in his heart, may takot siya na baka sagutin ito nang ayaw niyang marinig. So, he kept himself. Tawagan ko kaya. Kinuha niya ang cellphone. Luminga muna siya sa paligid, bago nag-video call kay Patrice. Walang problema kay Polly, minsan ay naririnig nitong nilalandi niya sa telepono ang asawa. Pero baka may mga waiter na papasok o maaabutan ng ka-meeting. Where are you? He became impatient nang sa pangatlong tawag ay wala pa ring sumasagot. Patrice, answer my call. Sa ika-4 na tawag ay nabuhay ang screen. Isang basang-basa ang bumungad sa kanya. Tumutulo pa ang buhok nito, at nakabalabal lang ng puting tuwalya sa katawan. She sure looked so sexy. Litaw ang makinis na balikat at ang punong dibdib, kung saan natuon ang pansin niya. Nag-iinit kaagad ang pakiramdam niya. Nagsimulang manigas ang isang bagay. Sorry, naligo kasi ako. Puminta ang pagtataka sa mukha nito, nang hindi siya tuminag at nakatitig lang dito. Sinundan ang direksyong tinatitigan niya, at ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ng matanto iyon. Ang bastos mo talaga, angle nito na pasimpleng tinakpan ng braso ang dibdib. Natawa siya sa cute na reaksyon ng asawa. Nahihiya pa rin talaga ito. This made her more exciting. And he took pride in being her first. That he was the one who taught her a trick or two about making love. Yes, they were not simply having made love, it was way more than that. Naalala niya ang nangyari kagabi. Nakatulog na siya nang maramdaman ang paghaplos nito sa pisngi niya. Walang anumang sinabi basta, hinahagod ng marahan ang mukha niya, particular ang baba niya, ng buong pagsuyo. He was tempted to open his eyes, pero hinayaan niya ito. Patrice was never the type na nagpapakita ng damdamin. Last night, she was different. Sa tuwina ay naghihintay ito sa kanya sa sala, at eksaktong naglalakad na siya papasok ng bahay, na makikita niyang kaagad itong nakatayo sa bungad ng main door. Subalit kahapon, papasok pa lang ng gate, at naruroon na ang misis niya, matiyag ang naghihintay sa kanya. Kung sana may dala siyang bulaklak at ibinigay rito. What surprised him even more, ay nang ito ang mas naunang yamakap at tumingkayad, para mahuli ang bibig niya. She was extra cheerful during dinner. Nang mapagsolo sa kwarto nila, ay may gigil sa parte nito nang may nangyari sa kanila. God knows how happy he was sa nakikitang pagbabago sa asawa, pero hindi mawawala ang kaba. Hindi niya ma-explain. Wala ka sa opisina. Ang boses ni Patrice ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niyang lamikot ang mga mata nito, inaninag ang kinaroroonan niya. Nasa Sheraton kami. Kamiting ko maya-maya lang ang isang possible business partner. So, yung baon mo, hindi mo makakain. Iuwi mo na lang dito o di kaya ay ibigay mo sa mga pulubi na maraanan mo. Napangiti siya nang makita ang tila paglungkot ng mukha nito. Hey, I am bringing my baon with me. Ayaw niyang maramdaman nitong naiitsapwera ang pinagpapagura nitong mga putahe. Napangiti ito. Simpleng bagay na nagpapangiti rito. He never asked for a domesticated wife, but he was given one. Kung masaya man itong pagsilbihan siya, mas lalo na siya, and he couldn't wait to be with her, and feel her warmth and softness. Kung nag-iisa lang sana siya sa loob, ay baka nanulas na ang mga bulgar na salita sa bibig niya. Hey, I can't wait to see you. Matamis ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Ako rin. May gusto ka bang ihanda ko para sa hapunan? Ikaw lang sapat na. There, pasimple niyang naibato at napangiti siya ng todo, ngunit kaagad ding napalis at pumormal nang lumapit si Polly. Sir, they are on their way na. Sige na, bye na. Mag-concentrate ka na sa meeting mo. Say hi to Polly for me, and James, kaya mo yan. Kaya lahat ni Superman. Yumukod si Patrice para patayin ang call, ngunit aksidente yatang nasagi nito ang nakabalabal na tuwalya. Buong-buo nasagap ng mga mata niya. Ang hubad na katawang buong-buong na-capture ng mga mata niya, pati na ang panlalaki ng mga mata ng asawa. Muling nag-iinit ang kanyang katawan, na sinikap niyang paghiupin kani-kanina lang. Then, the screen went black. Halos mahigit niya ang paghinga.
Tatawagan pa niya sanang muli ang asawa, nang siya namang pagdating ng guests. Itinago niya ang phone at sinalubong ang bagong dating. I'm glad you heed our invitation, Mr. Nang. Siya ang unang naglahad ng palad tanda ng pakikipagkamay. Nakatira sa urban area ng Manadalay si Mr. Nang at may pagkamoderno ito, kaya shaking of the hands kesa sa traditional na pagbati ang ginamit niya. Ming galaba kin ba? He said his hello in Burmese while placing his left hand, while he was shaking the guest's hand. Kumusta ka? Sa Tagalog ay tanong naman ni Mr. Nang. We are equally looking forward to doing business with you, Mr. Villamor. You have a thick portfolio of long years in the industry. And your successes precedes the company. May accent ang pananalita nito sa Ingles pero matatas. Pinona niya muna itong maupo, pati na ang isang sa tingin niya ay assistant, bago naman sila naupo ng staff niya. Matapos ang formalities at palitan ng kanya-kanyang token, ay kinain ng masinsinang diskusyon ang buo nilang atensyon, ngunit sa gitna ng seryosong usapin, sumisingit pa rin ang imahe ng asawa. This is torture. Focus, James, focus. Sinikap niya ang sariliing ituon ng pansin sa usapin. Lalo na at maraming detalyeng dapat plansyahin, logistics, capital, legalities, international tariffs. Iilan lang sa mga main concerns. Idagdag pa ang mga batas na saklaw ng kanya-kanyang bansa, at kahit na nagbukas na sa pandaigdigang merkado ang Myanmar. May military junta pa rin doon. Uling nabasa niya ay karaniwan sa may hawak ng malalaking negosyo, ngunit walang asosasyon sa military junta ang kanegosasyon niya. He had done his research well. Matapos ang 2 oras, ay nagpasya muna silang mag-break para sa lunch. So, these are all Filipino dishes? Tanong ni Mr. Nang na sa mga pagkain nakatitig. Sinisigurado niyang purong Pilipino, at masasarap na pagkain ang edudulot sa mga panauhin. Pagkain kilala sa lahat ng parte ng Pilipinas. Hindi nawawala ang adobo sa hapag, at halo-halo and durian cheesecake for desserts. Yes, the best of Filipino dishes, sir, ang vice-presidente niya ang sumagot. Excuse me, sir. Here's the food your secretary asked to plate. Ang unipormadong waiter na inilalapag ang puting platter na nasisidlan na ng naturang pagkain. What is that dish called? Sa naka-platter na pagkaing pina-plate ni Polly nakatutok ang pansin ni Mr. Nang. Aside from business, food and different cuisines always interest me. My wife is a great cook. So is mine. Kumislap ang mga mata ni Mr. Nang sa sinabi niya. Suddenly, mas naging relaxed ito. Tila nabago ang formal na atmosphere. This doesn't have a name, actually. My wife fixed this for me. She does with whatever is available in the kitchen. You are bringing your lunch every day. Yes. I couldn't help it. Napatungo-tango ang mas nakatatandang lalaki. Napangiti at kapag kway nagwikang, you're a good man, Mr. Villamor. You take pride in your wife's cooking. I am addicted. Hindi lang sa luto ngunit sa mismong naghahanda. She must be a nice woman. Nagiging casual na ang atmosphere sa paligid. Nabawasan na rin ang stiffness nito. Very special, indeed. In all aspect, Patrice is way beyond nice, and he couldn't wait to be with her. Again. Kaya lang ang mga kamunduhang naiisip niya mamaya, kapag nakakulong na sila sa silid ay maantala. Inilapag ni Mr. Nang ang kubyertos, at nagpahid ng napkin sa bibig, at kamay at inilahad ang kanang palad. Mr. Nang. Ngumiti ang kaharap. You are a good man, Mr. Villamor. I can see that. A man who reveres his woman is way better than a man who marvels in accumulating wealth. Katulad ng prinsipyo ng ama niya. I am a family man, as well, Mr. Villamor. And I couldn't wait to be doing business with someone like you. I failed to tell you, I am not just a representative. I am the owner. Mahirap paniwalaan ngunit naging selyado ang naging negosasyon sa oras na nagdaop ang mga palad nila ni Mr. Nang. He is more than ecstatic. Ni sa hinagap ay hindi niya inakalang makukuha niya ang deal na ito ng ganoon kadali lang. It only takes Patrice magic to make it possible. Hindi na niya mahintay ang umuwi, at liguan ng halik ang kanyang lucky charm.
I would love to see her come with you to Myanmar. She should meet my wife. A vacation with Patrice. Nai-excite na siya, isipin pa lang na magkasama sila sa ibang lugar. They never had an official honeymoon. Di pa man ay kinakalkula na niya sa utak ang gagawin nila sa banyagang bansa. He couldn't wait na ibalita ito kay Patrice. Pero ang mga nakabinbing responsibilidad ay sadyang napakarami. Matapos may hatid sa tutuluyang villa sa Tagaytay, ay isa pang meeting ang dinaluhan niya. Boss, baka sa sobrang busy ay makaligtaan na ninyo ang okasyon bukas. Yeah, tomorrow's ball na onorganisa ng ina. Founding anniversary ng kumpanya, partly Thanksgiving sa paggaling ng ama. Excited ang mga employees para bukas, natatawang balita ni Polly patungkol sa mga empleyado. Excited sa nga cash surprises at freebies. Thanks, Polly. Hindi ko iyon nakakalimutan. Does she know? I haven't told her yet. A surprise? Sort of. Tomorrow will be the day for Patrice to meet his parents. Hindi nito alam. It would be a surprise meeting. Mabilis niyang pinasadahan ang lahat ng mga papeles na dapat pirmahan. Isa-isa niyang nilagdaan ang sa tingin niya ay hindi na questionableng mga dokumento, at isinantabi muna ang mga may pag-aalinlangan siya. Polly, can you do me a favor? What is it? Walang passport si Patrice. Can you fix all the requirements for her? Hindi na lang kita isasama sa ocular inspection bukas. Personal niyang ililibot si Mr. nang sa mga minahan nila. Napangiti si Polly. Of course, I will. Mas maiging magbakasyon naman kayo boss. Baka doon na kayo makabuo ng Little James at Little Patrice. Kaya naman pag ako ang nagkaanak, dadamihan ko. 4 ang gusto ko. Babae, lalaki, lalaki at babae. Babaeng panganay kasi responsable at babae rin ang bunso para siya ang prinsesa ng pamamahay. They will be called Adi, Achilles, Arthur at Athena. Her eyes sparkled as she spoke. Nangangarap. Natukso siyang tanungin ito pero nadismaya siya sa sinagot nito. A child in between is not good. Diba? Siya din naman ang nagpa-iral ng ganoong kondisyon. Napabuntong hininga siya. Hindi man siya sigurado sa tunay na estado ng puso niya, but one thing is for sure, he wanted a child with her, pero ang tanong, gusto ba nito? Iilang beses na niya itong pinahahagangan ng mga tanong but he never saw the slightest sign that Patrice wanted to keep him. Religiously, she took those contraceptives na siya naman ang may pakana. Lagi rin itong sinasabi na haantong sila sa paghihiwalay, a definite fact. Malinaw, nais nitong magkaanak pero hindi sa kanya. Does she think my genes are not that good? Para huwag itong humiling ng anak sa akin. Natatakot siyang ungkatin si Patrice. He is too loud on their bed during lovemaking. He is a monster, in fact, pero kapag dumarating na sa mas malalim na usapin, naduduwag siya. Sa kaibuturan ng puso niya ay naruroon ang takot sa posibilidad na ma-reject. He had his ego broken, but his heart is as innocent as a 16 years old. How to handle rejection and heartbreak is something he never envisioned himself of dealing. Rejection, he had it with sorry. But heartbreak, he will surely have it with Patrice.